Lukas Kabanata 21. Ang dating Biblia 1905, at siya'y tumunghay at nakita ang mga taong mayayaman na nangaghuhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman. At nakita niya ang isang dukhang babaeng bao na do'y naghuhulog ng 2 lepta. At sinabi niya, sa katotohanay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kay sa kanilang lahat. Sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nangaghulog sa mga alay ng sa kanila'y labis. Datapuat siya, sa kaniyang kasalatan ay inihulog ang buong kaniyang ikabubuhay na nasa kaniya. At samantalang sinasalita ng ilan ang tungkol sa templo, kung paanong ito'y pinalamutihan ng magagandang bato at mga hain, ay kaniyang sinabi, 6. Tungkol sa mga bagay na ito na inyong nangakikita ay darating ang mga araw na walang maiiwan ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. At kanilang itinanong sa kaniya na sinasabi, Guro, kailan nga mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagka malapit ng mangyari ang mga bagay na ito? 8. At sinabi niya, Mangagingat kayo na huwag kayong mga iligaw, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan na mangagsasabi, Ako ang Kristo, at malapit na ang panahon, huwag kayong magsisunod sa kanila. 9. At pagka kayo'y nangakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong mga sindak, sapagkat kinakailangang mangyari muna ang mga bagay na ito. Datapuat hindi pa malapit ang wakas. 10. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, Magtitindig ang isang bansa laban sa bansa, at ang isang kaharian laban sa kaharian. 11. At magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot, at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot, at ng mga dakilang tanda mula sa langit. 12. Datapuat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay huhulihin kayo at pag-uusigin kayo na kayo'y ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, na kayo'y dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. 13. Ito'y magiging patotoo sa inyo. 14. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. 15. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. 16. Datapuat kayo'y ibibigay ng kahit mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang iba sa inyo. 17. At kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. 18. At hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. 19. Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. 20. Datapuat pagka nangakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayo'y talastasin ninyo na ang kaniyang pagkawasak ay malapit na. 21. Kung magkagayo'y ang mga nasa Judea ay magsitakas sa mga bundok, at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas, at ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan. 21 sa aba ng mga nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa mga araw na yaon, sapagkat magkakaroon ng malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa at kagalitan sa bayang ito. 24. At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ang Jerusalem ng mga gentil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga gentil. 25. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. 26. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. 27. At kung magkagayo'y makikita nila ang anak ng tao, na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. 28. Datapuat, kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. 29.
At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga. Masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. 30 pagka nangagdadahon na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tagaraw. 31. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. 32 katotohanang sinasabi ko sa inyo. Hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. 33. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapuat ang aking mga salita ay hindi lilipas. 30 more. Datapuat mga gingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. 35. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. 36. Datapuat mangagpuyat kayo sa bawat panahon, na mangagsidaing, upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang mangakatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. 37. At araw-araw ay nagtuturo siya sa templo, at lumalabas gabi-gabi at tumatahan sa bundok na tinatawag na Olivo. 38. At ang buong bayan ay maagang pumaparoon sa kaniya sa templo, upang makinig sa kaniya. Lukas Kabanata 22, ang dating Biblia 1905. Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura na tinatawag na Paskua, at pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya sapagkat nangatatakot sila sa bayan. 3. At pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12, Cutter, at siya'y umalis at nakipag-usap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. 5. At sila'y nangagalak at pinagkasundo ang bigyan siya ng salapi. 6. At pumayag siya at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila nang hindi kaharap ang karamihan. 7. At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang Paskua. 8. At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng Paskua para sa atin upang tayo'y magsikain. 9. At kanilang sinabi sa kaniya, saan mo ibig na aming ihanda? 10. At kaniyang sinabi sa kanila, narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kaniyang papasukan. 11. At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, sinasabi ng guro sa iyo, saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng Paskua na kasalo ng aking mga alagad. 12. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan, doon ninyo ihanda. At 13. At nagsipa roon sila, at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang kordero ng Paskua. 14. At nang dumating ang oras ay naupo siya at ang mga apostol ay kasalo niya. 15. At sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng Paskuang ito bago ako maghirap. 16. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. 17. At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, kunin ninyo ito at inyong pagbahabahaginin. 18. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. And 19. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. 20. Gayon din naman ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. 21. Datapo at narito ang kamay ng nagkakanulo sa akin ay kasalo ko sa dulang. 22. Sapagkat ang anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda, datapuat sa aban yaong taong nagkakanulo sa kaniya. 23. At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. 24.
At nagkaroon naman ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. 25. At kaniyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hentil ay napapanginoon sa kanila, at ang mga may kapamahalaan sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Siya 26. Datapuwat sa inyo'y hindi gayon, kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata, at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. 20 sapagkat alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? Hindi baga ang nakaupo sa dulang? Datapuwat ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. 28. Datapuwat kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin. 29. At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking ama. 30 upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko. At kayo'y magsisiupo sa mga luklukan na inyong huhukuman ng 12 angkan ni Israel. 31 Simon. Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. 32. Datapuwat ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. 23. At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. At 34. At kaniyang sinabi, sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. 35. At sinabi niya sa kanila, nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi, at supot ng pagkain, at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anuman. At kanilang sinabi, hindi, 30 na nangingo. At sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain. At ang wala ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. 37. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, at ibinilang siya sa mga suwail, sapagkat ang nauukol sa akin ay may katuparan. 38. At sinabi nila, Panginoon, narito ang 2 tabak. At sinabi niya sa kanila, sukat na. 39. At siya'y lumabas, at pumaroon, ayon sa kaniyang kaugalian, sa bundok ng mga olivo. At nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. 40 nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. 41. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato. At siya'y nanikluhod at nanalangin. 42. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. 43. At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. 44. At nang siya'y nanglulumo ay nanalangin siya ng lalong maningas. At ang kaniyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. 45. At nang magtindig siya sa kaniyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis. 46. At sinabi sa kanila, bakit kayo nangatutulog? Mangagbangon kayo at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. 47. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang karamihan at siyang tinatawag na Judas na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. 48. Datapuwat sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang anak ng tao? 49. At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak. 50 at tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanang taingan niya. 51 datapuwat sumagot si Jesus na nagsabi, pabayaan ninyo sila hanggang dito. At hinipo niya ang tainga ng alipin at ito'y pinagaling. 15. At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote at sa mga punong kawal sa templo at sa mga matanda na nagsidating laban sa kaniya, kayo'y nagsilabas na tila laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas. Sa 20. Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw,
ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin. Datapuat ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. Theme 5 po. At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng Pangulong Saserdote. Datapuat sa malayo'y sumusunod si Pedro. Pax 25. At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban at mga kaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. Pempeputo. At isang alilang babae, na nakakakita sa kaniya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, ang taong ito ay kasama rin niya. 57 datapuat siya'y nagkaila na nagsasabi, babae, hindi ko siya nakikilala. 58. At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, ikaw man ay isa sa kanila. Datapuat sinabi ni Pedro, lalaki, ako'y hindi. Mem 29. At nang makaraan ang may isang oras, ay pinatotohanan ng iba pa, na nagsasabi, sa katotohanan, ang taong ito'y kasama rin niya, sapagkat siya'y Galileo. 60 datapuat sinabi ni Pedro, lalaki, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. 61. At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kanya, bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. 62. At siya'y lumabas, at nanangis ng kapait-paitan. 63. At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. 64. At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya na sinasabi, hulaan mo, sino ang sayo'y humampas? 65. At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya na siya'y inaalimura. Aya 66. At nang araw na ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote at gayon din ang mga eskriba at dinala siya sa kanilang Sanedrin na sinasabi, 67 kung ikaw ang Kristo ay sabihin mo sa amin. Datapuat sinabi niya sa kanila, kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan. 68. At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. 69 datapuat magmula ngayon ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. 70 at sinabi nilang lahat, kung gayo'y ikaw baga ang anak ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangagsasabi na ako nga. 71 at sinabi nila, ano pa ang kailangan natin ng patotoo? Sapagkat tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig.